Adi kaayo ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Mga usapin sa karapatan, kapakanan at mga benepisyo ng ating mga marino ang tampok sa ating Tinig ng Marino ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin, POEA Administrator Hans Kakdak. Yes, once again, magandang hapon sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito pa rin po tayo sa Tinig ng Marino. And as usual, kasama natin ang ating regular co-hosts. Walang iba kundi si Engineer Nelson Ramirez, and this afternoon we have our guests. Sa katauhan po yan ni Administrator Hans Kakdak ng POEA. Pero pabatiin muna natin, as usual, si Engineer Nelson Ramirez. Engineer, again, magandang hapon po. Welcome to the show. Magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon naman sa iyo, Attorney Hans Kakdak, at magandang hapon naman sa ating mga viewers. Ano ba yung pag-uusapan natin ngayong hapon? Bago natin pabatiin si Administrator. Napaka-importante ito. Ito ang bagong-bagong pasa na ratification of the ILO Maritime Labor Convention 2006. Yan ang tatalakayin natin Yan ang with our tatalakayin guest this afternoon. Pabatiin natin. Suki namin to eh. Nung mga panahon na napakasipag nitong dumalaw doon sa programang Kaagapay. And thank you for joining us this afternoon. Administrator, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Miss Annie and Sir Nelson at sa inyong mga tagapanood. And it's good to be here. Ayun. Naalala ko, hindi ka pa administrator, no? Opo, Deputy Administrator pa ako Okay, nun. tapos- Spokesperson nun. Naalala mo yun, sabi ko sa iyo, administrator. And then, naging administrator ka talaga, di ba? Salamat po. It's been a privilege to serve once again and maraming challenges po, as we all know, sa overseas employment front. Pero hindi nakikita sa kaanyuan. Engineer? Hindi siya tumatanda. Ganun nga. Actually, matagal na kami Magkasama kayo at magkaibigan, yes. At magkaibigan. Noong active pa ako sa National Anti-Poverty Commission, ang aming champion ay ang Dole. At tuwing nagmi-meeting kami, sa opisina din ng Dole, siya ang nag-attend. Ayun. On behalf sa Ano po ako nun? Dole. Director ako nun ng Bureau of Labor Relations. Ayun, ang daming pinanggalingan ni administrator, ano? Doon pa kami nagkakilala. So matagal na panahon. Let's not Matagal mention the year kasi mahahalata. Sige, dito na tayo. Okay, itong tungkol dito po, I understand itong ratification ng Pilipinas dito sa Maritime Labor Convention na inadapt naman, tama ba, yung ILO? Sa wakas, nandoon tayo sa pinaka-30 bansa na nagratipika nitong ILO Maritime Labor Convention. Ano yung kahalagahan nito? And tama ba yung pagkakadraw ko ng question? Yes, meron tayong Maritime Labor Convention which is so-called International Seafarers Bill of Rights. Tinalagay yan ng International Labor Organization, tripartite international body under the United Nations na nagtatalaga ng mga iba't ibang karapatan ng mga marino all over the world, whether they are in ocean-going or in territorial waters vessels. At etong convention na to ay napakahalaga din sa atin, syempre, no, bilang archipelago, bilang mga sea-going, and of course yung ating islands na binabalot ng waters, territorial waters. Kaya't napakahalaga nito sa industriya at of course sa mga seafarers natin. Okay, is this ratified already? It was ratified last week. Last Monday at the Senate. And of course, actually, the Senate concurred in the ratification. Ang unang nag-ratify niyan ay si Pangulong Aquino. Binigay sa Senado, based on our Constitution, kailangan mag-concur dun sa ratification. At inaprobahan rin ng Senado yung concurrence. So, ratified by both the President and more than 2/3 of the Senate, unanimous. The whole of them? Yes, unanimous. All 22 ang vote ng senators? Senate.
without any dissenting Yes, opinion. yes. Okay, let me get your quick reaction. You were happy for, of course. Of course, kasi ito You fight magbibigay for ng this. protection para sa ating mga marino. Okay. Okay, yung tanong ko, yung ano ang particular na, yung kahalagahan, you explained that. And then, yung particular na nakasaad dito sa Maritime Labor Convention para magkaroon ng idea yung ating mga nanonood. Particularmente yung mga seafarers na nanonood sa atin. Yung convention is composed of 5 titles. So, una, yung minimum requirements to board a vessel. So, kasama dyan yung minimum age, yung health requirements, yung pre-employment medical examination, yung recruitment requirements, as well as yung training qualification requirements. And then yung second title, yung working conditions on board the ship. So, yung kontrata, wages, no, other benefits, no. And then yung title 3, yung accommodation, yung hardware that will compose the requirements, ano, para maging makatao ang isang vessel for seafarers. And then yung title 4, yung safety, health and safety, and medical insurance, social security. And then title 5, yung enforcement. Paano mo i-implement lahat ng first 4 titles na yun? Puro pala sa kapakanan ng ating mga marino. Yun Engineer talaga, Nelson di ba, Ramirez. makikita mo, pati yung working and living condition ng mga marino. Bakit yun during your time? Ano ba? Ay, may mga barko pa, kahit na ngayon, no, hanggang ngayon, na ay talagang nagsisiksikan ang mga marino sa isang kamarote. So, yan ang working condition. What about yung oras, yung haba ng oras? Stipulated Yun also, clearly din, stipulated oo. there. Meron din stipulations on overtime at dapat hindi magresulta sa fatigue ng isang seafarer, yung trabahong binibigay sa kanya. And then of course, yung standard principle dyan naman ay yung 8 working hours rule on board, ano, with the overtime rule, of course. Wow, it's nice to hear that because, you know, engineer, I don't know kung napakinggan mo na ito. Di ba yung mga nagtatrabaho sa barko, minsan mga 16 hours, 10 hours. So, pag in-implement na ito, definitely, wala nang ganon. Well, yun namang excess of 8 hours ay pinapayagan basta't merong consent ng seafarer. At hindi hahantong sa fatigue niya kasi pwede magka-aksidente, ano, kung fatigue ang seafarer. So, hanggat may pagpayag niya at merong kabayaran na karampatang overtime pay sang ayon sa batas, ay pwede yon basta nandoon sa parameters na yon. Let me just add something there. Meron study ang DOL, ano, na Department of Labor, na merong mga ilang seafarers na in-interview at sinurvey at sinabing medyo kulang nga sila sa benepisyong ganito. They are overworked and underpaid. So, isa yan sa napakalaking dahilan kung bakit kailangan ng Maritime Labor Convention dito sa ating bansa. Okay, right now, engineer and administrator, kung anong ahensya ang magpapatupad nito kung sakaling i-implement na ito and kailan ang umpisa ng pag-i-implement nito? Yeah, noong nagpunta dito ang mga membro, no, mga opisyales ng International Labor Organization, we were trained by them. At ang nagpapaganap noon ay ang Department of Labor and Employment. Nagkaroon kami ng training sa Subic Okay. para magiging MLC 2006. So it's the Department of inspectors. Labor who will implement this? Department of Labor. Well, it is the Agency. Maritime Labor Convention. It's an ILO convention, and the first 30 plus conventions that we have ratified, it has all been the Department of Labor na nag-implement. Okay. We will pause for a break. Sa pagbabalik natin, pagpapatuloy natin ang discussion tungkol dito sa usaping ito. Standby lamang po kayo. Ay muling magbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Okay, engineer, kanina mayroon tayong mga dapat pang itanong na susugan natin. Once and for all, sino mag-implement? What agency that is going to implement this? It's the DOLE. It's the DOL. Okay. Kasi Usapin ng sa ano yun title pa lang International Labor Convention. Okay. Labor na Ayun. So wala, hindi na siguro kailangan, hindi na mag-aaway. Ipapaliwanag pa natin bakit sa ibang ahensya pa. Ayun. So it's the DOLE. Tapos Not the na. Marina, not the Coast Guard, it's the DOLE. It's the DOLE. Okay. Mayroon tayong iba pang mga pangangamba. Hindi kaya daw po magkaroon ng problema ang mga barkong naglalayag sa ilalim ng banderang Pilipinas kung ang mga barkong ito ay dadaong sa ibang bansa under this?
Well, ilagay natin sa ganito. Ito ay standards ng isang makataong trabaho at anything below this standard ay hindi disente, hindi makataong hanap buhay. So panahon na, dahil ang buong mundo na ay nag-align na ng kanilang international standards. So napapanahon na dito sa Pilipinas ay kailangan din naka-align tayo sa makataong disenteng hanap buhay ng isang marino. Okay. Pangalawa, we have around 300,000 seafarers na naglalayag sa ocean-going vessels owned by foreign ship owners. Tayo nga ang crewing capital of the world, tinatawag. At tayo nag-i-insist sa ating mga seafarers, sa mga foreign ship owners, na galangin ang karapatan, yung disenteng hanap buhay ng ating seafarers. So napapanahon din na dito sa Pilipinas, ang ating din mga domestic seafarers ay kailangan meron din ganung sapat na protection. Okay. So maganda pala ito, engineer. Yeah. When we talk about Philippine flag vessels, no, meron bareboat chartered vessels, although pag-aari ito ng mga dayuhan, ngunit ang bandera niya ay Pilipinas. At ang naglalayag dito, puro mga Pilipino. At may karanasan ako na magtrabaho sa ganitong barko at magandang mga barko naman. Okay. So ako naniniwala ako na safety tayo dito. Okay. Now, pupuntahan natin, kasi importante, nabanggit a while ago, nakasaad dito yung proteksyon, yung safety ng ating mga tripulante. Paano po yan kung during the inspection, malaman ng MLC na may deficiencies yung mga barko, yung mga kabina, yung working conditions ng ating mga tripulante? Ano yung mangyayari? Papahintulutan pa bang maglayag yung mga barko o itatali ito sa puerto? Well, meron mga ilang prinsipyo na tungkol diyan. Kung yung deficiency is such na Minor. pwedeng maglayag, minor, at merong pangako ng corrective action yung ship owner, pwede, no? Kung binali niya yung pangako niya, doon siya pwedeng pigilin sa next port of call. But kung major ang deficiency, halimbawa, nakikita na natin na talagang puro surot o hindi malinis ang kapaligiran, ang place ng pagtulog at yung working area ng mga marino, ayun ay pwedeng pigilin kaagad, no? At hindi pwedeng ipalayag. Kasi kung yan ay pinayagan, ay yan ay magiging violation ng MLC. At tayo rin ay masisilip na hindi tama ang ating implementasyon ng MLC. Lalo na kung nakaka-apekto talaga sa safety of the navigation ng barko na maaring ikakalubog ng barko, no? So, pipigilin. Oh. Ayun. At tayo rin, sige Miss po. Annie, meron din tayong responsibilidad doon sa mga foreign vessels na nagko-call sa puerto natin. Ito yung Yun. tinatawag na port state control. So, dapat consistent ang ating implementation. Our vessels within the Philippines at yung mga foreign vessels na nagdadaong sa atin, dapat consistent ang ating ruling dyan na ganito ang standard, dapat sundin. Kundi, masisilip tayo ng international community. The least that we want is ang malaman ng international community na sa Pilipinas, lax ang implementation. Oh, what will happen kapag kaganon? Pwede ding tayong mabalikan sa ILO na questionin bakit ganun ang ating implementation at pati rin yung ating mga vessels na magdadak sa foreign ports ay pwedeng higpitan din pag nandoon. Higpitan. Naku, yun. marami palang magiging problema dito, ano? Yung mga may-ari na hindi susunod. Yes. Yung kung hindi mo sundin. Pero kung ikaw naman ay sumusunod, walang problema Wala para sa'yo. ditong palakasan. Walang palakasan. Wala ditong koneksyon. Wala. Kasi makikita yung consistency ng pag-implement dito worldwide. Okay. Kung sakaling ipatupad nito, Engineer and Administrator Kakdak, mayroon ba tayong sapat na inspector o kaya nagsasanay na inspector para maisagawa yung mga inspection? Well, sa ngayon, sa DOLE, actually, yung huling Labor Day pronouncement ni Pangulo ay nagdagdag siya ng mga 200 inspector sa DOLE. Para dito. Yan ang Labor Day pronouncement niya. Not specifically for this, but to respond to the adequacy ng ating labor inspectorate. So, ang sinasabi ko dito ay yung reinforced labor inspectorate na yan ay magsasanay na rin, among others, dito sa Maritime Labor Convention. Sa ngayon, meron tayong mga 30, no? Admin? Hindi, ang Nung nandoon tayo sa Subic? yung mga nagsanay. Nagsanay? Yung mga nagsanay, meron na mga first batches. So, 30 yung nagsanay. So, napasama kayo dun sa first batch? Oo, kasama ako. Wow, At congratulations. ang nag-training sa amin,
yung taga-ILO talaga mismo. Pumunta sila dito sa Pilipinas. Yes. Ayun. Meron tayong 1 taon para gawin lahat ito kasi from the point na dineposit yung ratification sa Geneva ILO, we have 1 year from that point bago mag-take effect yung convention sa atin. So within that 1 year period, dun dapat mangyari yung mga training, yung mga pag-aayos ng mga administrative regulations para mai-align dito sa convention. Ayun. Speaking of the ILO, yung susunod na guest natin doon sa Kaligtasan at Kalusugan with ASEC Bertswansing, Dr. Dulcis Estrella Gust. Yung husband nito, former Yes. director Yes. ng International Labor Organization. Yes, yes. Ayun. And a well-respected former director here, Mr. Gert Goose, Dr. Gert Goose. Ayun. So kaya lang namayapa na siya Yes. lately. Ayan. And nasabi ko lang kasi we're talking about the ILO. Anyway, Engineer, kayo doon sa ginawa niyong pagsasanay, masingit ko lang ito. Engineer, doon sa ginawa niyong pagsasanay, ano yung mga natutunan niyo doon? Actually, kasi dati na ako nagbarko, kaya alam ko na rin kung paano yung mga inspections, no? Pero noong araw, inspection lang ito tungkol sa safety ng barko at sa kahandaan ng mga marino, no? Yung emergency readiness evaluation, yung machinery readiness evaluation, something like that. Pero ngayon dito, may dinagdag na kung pinapatupad ba yung maximum working hours, yung minimum hours of rest, pinapatupad ba yung living conditions, pinapatupad ba yung terms of their employment, yung kontrata, na hindi maagrabyado naman yung ating mga marino sa kanilang kontrata. Maraming nakapanloob dito sa Okay. sa ILO Maritime Labor Convention. Okay. Alam natin na lahat dito sa ating bansa, mayroon tayong tinatawag na State Control Authority na kasalukuyang ginagampanan ng Philippine Coast Guard. At Flag State Control Authority na ginagampanan ng Marina. Hindi ba sapat na mga ginagawa ng dalawang ahensyang ito? Kinakailangan mayroon din MLC inspectors? Well, iba po yung trabaho ng mga ahensya na yan, lalo na yung Marina. Marina would focus more on the seaworthiness of a vessel. Kung yan ay dapat maglayag, kung kakayanin ang panahon at kakayanin ng mga natural elements, and of course, yung international standards no structure. Iba naman yung kapakanan nung lalamanin nun, specifically the seafarers. So doon po pumapasok ang implementing arm, which is the Department of Labor and Employment. Ayun. So, So iba yung port state control, iba naman yung ginampanan ng flag state control, at iba naman yung nag-focus para sa Maritime Labor Convention Inspectors. Ayun. So, Loud noong and araw, clear. dalawa lang. Pag pinatupad na to, 3 na ang maging inspectors ng barko. Thank you so much. Yan. Alam mo, Engineer, sana sa susunod ulit ma-invite natin si Administrator Hans Kakdak. So for the moment, I'd like to thank you. What is Thank your you. final message, sir, sa ating mga manonood? Ay, salamat po sa inyo, Miss Annie and Sir Nelson, at sa ating mga marino. No? Wag po kayong magsasawa in terms of yung pagtaguyod sa world-wide renown ng ating seafarers, no? Dahil sila po ay something to be proud of bilang crewing capital of the world. At syempre, yung patuloy na pagtaguyod ng disenteng hanap buhay para sa ating seafarers. Yan po ay kasalukuyan ng pinapatupad ng gobyerno at dapat po nating ikatuwa at maging proud of. Okay, thank you very much. And finally, message po, very quickly, Engineer, go ahead. Yan, papasalamat tayo sa ating mga viewers at sana maimbitahan nga natin uli si Administrator Kakdak at pag-uusapan natin yung standard POEA employment Ayun, okay. contract. Thank you so much. Maganda yun. Kasi kahit na yung ibang mga kapitanes ng barko, no, dumatagal na sila nagbabarko, hindi pa rin nila naiintindihan ng buo itong standard employment contract. We expect him to be here again next time. Yes. Sige So po. for the moment, mga kasambahay, papasalamatan natin Administrator Hans Kakdak ng POEA and of course kay Engineer Nelson Ramirez.